Magandang araw mga ka-horror at welcome back nga po palang muli sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng kwento ni Vince Andre TV. May mga pagkakataon niya mga ka-horror sa buhay ng tao na parang may kakaibang pakiramdam. Parang may mga paparating na magandang bagay kahit hindi mo pa alam kung ano iyon. Sa paniniwala ng marami, may mga senyales na dumarating bago sumapit ang swerte. Minsan hindi ito malalaking pangyayari, kundi maliliit na bagay na napapansin mo sa araw-araw. Kaya sa episode na ito mga ka-horror ay pag-uusapan natin ang 10 senyales na maaaring may paparating na swerte sa isang tao. Number 1. Sunod-sunod na maliliit na magagandang pangyayari. Minsan mga ka-horror, mapapansin mo na parang sunod-sunod ang mga simpleng biyaya. May libreng pagkain, may biglang tumutulong sa iyo, o may magandang balita kahit paliit lang. Sa paniniwala ng iba mga ka-horror, ang mga ganitong pangyayari ay parang paunang patak ng ulan bago ang mas malaking biyaya. Number 2 mga ka-horror, biglang dumarami ang oportunidad. May mga pagkakataon na parang sabay-sabay dumarating ang mga pagkakataon. May alok sa trabaho, may ideya sa negosyo, o may bagong kakilala na maaaring makatulong sa iyo. Kapag ganito ang nangyayari, parang may pintuan na unti-unting nagbubukas para sa mas magandang kapalaran. Number 3 mga ka-horror, may estrangherong tumutulong sa iyo. Kapag may taong hindi mo kilala na kusang tumulong o nagbigay ng pabor, maraming naniniwala na ito ay senyales ng paparating na biyaya. Parang ipinapakita ng tadhana na may mga taong darating sa tamang panahon upang tumulong sa iyong landas. Number 4. Madalas kang makakita ng barya o pera sa daan. Sa maraming kultura, ang pagkapulot ng barya ay simbolo ng swerte. Hindi dahil sa halaga ng pera, kundi dahil sa paniniwala na ito ay paalala na may paparating na dagdag na biyaya sa iyong buhay. Number 5. Gumagaan ang pakiramdam mo kahit wala namang dahilan. May mga araw na parang bigla kang nagiging positibo. Parang may kapayapaan o saya sa loob kahit wala namang espesyal na nangyayari. Para sa iba, ito ay parang pakiramdam na may magandang bagay na papalapit. Number 6. Unti-unting naaayos ang mga dating problema. Kapag ang mga suliranin na dati ay tila napakahirap na nagsisimulang gumaan o magkaroon ng solusyon, maaaring ito ay palatandaan na nagbabago na ang takbo ng iyong kapalaran. Number 7. Nakakaranas ka ng tamang timing. Halimbawa, sakto kang dumadating sa isang lugar na may magandang pagkakataon na naghihintay sa iyo. O kaya naman ay may mga pangyayari na tila eksaktong tugma sa pangangailangan mo. Ito ang tinatawag ng iba na perfect timing ng tadhana. Number 8 mga ka-horror, may mga hindi inaasahang magandang balita. Minsan ay may tatawag o magme-message sa iyo na may dalang balitang hindi mo naman inaasahan pero nakapagpapasaya sa iyo. Kahit maliit na balita lang, maaari itong maging simula ng mas malaking pagbabago. Number 9 mga ka-horror, dumarami ang taong lumalapit sa iyo. Kapag napapansin mo na mas marami ng taong gustong makipag-usap, makipagkaibigan o makipagtrabaho sa iyo, maaari ito ay tanda na may mga bagong koneksyon na magbubukas ng magandang oportunidad. Number 10 mga ka-horror, nagiging malinaw ang direksyon ng buhay mo. Minsan may sandali na parang nagkakaroon ng clarity. Alam mo na kung ano ang gusto mong gawin at kung saan ka pupunta. Kapag nagyari ito, kadalasan ay kasabay nito ang pagdating ng mga pagkakataon upang matupad ang iyong mga plano.
Meron pa nga mga ka-horror na isang pangyayari sa buhay mo na sinasabi ng marami na kapag ka ito ay naranasan mo ay may swerteng paparating. At ito nga mga ka-horror ay kapag ka nakatapa ka ng tae ng kahit anong hayop sa kalsada. Marami ang nagsasabi mga ka-horror na kapag ka naranasan mo ang ganitong sitwasyon ay may paparating na swerte. At ito ang buhay na patunay na pagkatapos ng unos ay may paparating na liwanag. Kaya kung napapansin mo ang ilan sa mga senyalis na ito sa iyong buhay mga ka-horror, huwag kang maging kampante. Bagkus maging handa, maging masipag at manatiling mabuti sa kapwa. Dahil minsan, ang swerte ay hindi lang simpleng kapalaran. Ito ay gantimpala sa mga taong patuloy na lumalaban at hindi sumusuko sa buhay. Hanggang dito na lang mga ka-horror. At samahan niyo akong muli sa mga susunod ko pang mga kwento patungkol sa mga agimat at anting-anting. Maraming salamat po.